Papaano po ninyo tinitignan na ito'y pwedeng magawa sa pamamagitan ng pagsasabatas ng naiisip ninyo? Maganda kasi ginawa ni Senator Juan Clavier. Nung pisahan na niya, noong 1995, tumakbo siya hanggang... Kung nandyan si Senator Clavier, hindi ko na kailangan gawin. Pero ngayon sa Senate, kaming mga advocates, kasama si Dr. Leachon, na ginigas mo lagi, hirap na kami. Wala kaming makausap na champion sa Senate na nakakaintindi. Sorry to say. Hindi nila ma-pick up maigi. Paano hindi nga sila doktor eh? Hindi nila mahuli anong timpla sa Dengvaxia, anong timpla sa universal healthcare, paano talaga aabot. Sa ibang mga issues, pwedeng pera lang eh. Palagay natin sa education, maglagay ka 40 billion, free education. Tapos sa health, maglagay ka 100 billion. Parang bula yan eh. Mahirap. Dengvaxia, naglagay sila 3.5 billion. Ano nangyari? HIV/AIDS, lagyan mo ng 10 billion, bababa. Mahirap eh. Strategy eh. So, iniisip mo yung tamang timpla para umabot. So paano po? Ano ang una ninyong pagtutuunan ng pansin doon? Kung halimbawa na, kasi nakita ninyo, having said yung mga naging experiences ninyo and yung exposure ninyo, ano ang nakikita ninyong unang-unang dapat na pagtuunan ng pansin na maisabatas? Ang goal ko, goals eh, G-O-A-L-S. G yung gamot, kailangan mura or maibaba yung presyo. 5 times higher tayo sa Pilipinas kumpara sa Asia. Same brand alam mo yan. O simpleng operasyon, kailangan mailibre natin. Yung mga thyroid operation, breast operation, myoma, lus-lus, 10,000 lang, mabubuhay na sila. Hindi ko pa hinahangad gaano yung mga liver transplant, heart transplant. Masyadong mahal eh. 1 million for a life. Ito, 10,000 for a life. Nakapila yan dito sa mga charity nyo. Mauubos natin yan. Mapapagaling natin yan. Magiging productive sila. Health is wealth eh. A, yung mga advice gusto ko malalim at malinaw. L, yung lab test na ililibre ng PhilHealth. Matagal na to, Kuya Daniel. 2013 pa, kay Secretary Ona pa, may push na ilibre yung lab test sa PhilHealth. Pero ang daming barriers, hanggang ngayon wala na nag-iingay, hindi na ibibigay. Walang libreng, kailangan nyo ng ECG, CBC, bayad kayo. Diba? Correct, totoo yan. Diba? Eh, paano hindi magkakasakit? Paano mo malalaman yung high blood, yung diabetes? Wala tayong prevention. Diba? Tapos yung S, gusto ko safe yung gamot natin. Sino magche-check niyan? Safe yung bakuna natin? Sino magche-check sa DOH? Safe yung pagkain natin? Sure ba tayo safe? Alam mo naman, big companies, kaya nila makontrol mainstream media. Hindi lalabas yung mga balita sa gamot na may issue, sa bakuna may issue, sa pagkain may issue. Hindi natin alam yan eh. Isa pang reason, breast cancer sa Philippines is highest in Asia. Breast cancer. Bakit? Bakit 10% ang breast cancer ng mga Pilipina? There's something in the food, something. So marami tayo. So hahanapan ko. Hindi ko ipapromise maibigay ko tong libreng operasyon, gamutan, pero isusulong ko siya. And hindi ako mamumulitika, hindi ako titira sa pula, sa yellow, wala. Ano lang, tulong lang ang habol natin. O, kaya kahit sabihin nila, malayo ka, matatalo ka, okay lang sa akin eh, tanggap ko na eh. Feeling ko lang, basta ginagawa ko to para mas makatulog ako sa gabi. Kasi ang kasalanan ko lang, pinuntahan ko yung mga mahihirap na pasyente. Pinupuntahan ko sila sa mga squatter area, sa bahay nila. Hindi ko makalimutan eh, kailangan ko masave. Yun lang talaga, Kuya Daniel. Hindi siya para sa lupa, para siya sa langit. I'm sure naintindihan mo yun. Yes.